Good afternoon, Great and Humility. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang isang paksa na may pamagat na hele ng ina sa kanyang panganay, sa kanyang anak. Ito ay tula mula sa Uganda na isinalin sa Pilipino ni na Mary Grace A. Tabora at Jason F. Poson. Ito ay mula sa English na A Song of a Mother to Her Firstborn na isinali naman sa English ni Jack H. Driberg. Tuhayan nga natin kung mayroon ba tayong sa oras na ito na maisip ano kaya ang sarili nating maibibigay na pakahulugan sa salitang ina. Kapag nabasa ninyo o narinig ninyo, ano sa iyo ang ibig sabihin ng isang ina? Sa inyong kanya-kanyang sagot ay magbibigay lamang tayo ng ilang mga pakahulugan. Ano nga ba ang maibibigay natin para sa salitang ina? Tulad ng dakila. Dakila ang ating ina sapagkat halos lahat ng bagay at buhay niya ay inialay niya sa atin. Sa panahon man ng saya o tuwa o lungkot o dusa, makikita natin ang ating ina ay handang dumamay o lagi siya nasa ating presensya. At yung isinasantabi ang kanyang sariling kapakanan para lamang sa kanyang anak. Siya ay isang tanglaw ng buhay. Naging tanglaw siya ng ating buhay sa mga panahon na tayo isinila hanggang sa paglaki, na tayo nagsipag-aral, nagkaisip. Siya ang laging tumatanglaw sa ating buhay. At sinisiguro niya na tayo ay laging nasa mabuting kalagayan at sinisiguro niya na ang kanyang ginagawa ay para sa kasiyahan ng kanyang anak. Meron siyang pusong tapat sa kapila na tayo ay minsan na naiinis tayo sa kanila, minsan nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, nakaharap man o nakatalikod. Pero ang ina, kahit minsan ay nakapagwiwika sila ng, minsan para sa atin din naman, pero nandun yung kanyang uh, pusong tapat. Ang puso niya kahit sa kabila ng kanyang sama ng loob o nararamdaman, hindi nawawala yung kanyang puso na mapagtapat at mapagmahal sa atin. Siya ay lagi nating karamay sa oras ng ating pangailangan. Kapag tayo may problema, dumarating man yung panahon na minsan, nalilimutan natin na nandyan pala siya. Kayo, ano kaya mga salita pwede niyo ipakahulugan sa inyong ina? Kapag nasa bahay siya, nakikita niyo, ano ginagawa niya? Ano ba iniisip niyo? Pagkain? Ano luluto niya? Higit pa ron. Para sa ating screen naman ngayon na makikita nyo, familiar ba kayo sa larawan na yan, sa mga larawan na yan? Nagpe-perform sila sa isang tanghalan. Sa gawing ibaba naman ay nagpe-perform pa rin naman. Pero hindi sa tanghalan o sa labas ng o saan mang lugar. Hindi sa loob lamang ng kanilang silid, tulugan o kaya sa kanilang sala o sa ambang bahagi ng kanilang bahay. Ang tawag dyan ay sabayang pagbigkas na ginaganap sa tanghalan at sabayang pagbigkas online. Bakit natin ipinakita yan? Ano nga ba ang sabayang pagbigkas? Ang sabayang pagbigkas ay masining na pagpapakahulugan o interpretasyon sa anumang anyo ng panitikan sa pamamagitan ng sabayang pagbabasa ng malakas ng isang koro o pangkat. Yung walang nahuli, walang nauna, kaya nga tinawag na ito yung sabay-sabay. Maramihan, pero kapag pinakinggan mo ay parang isang boses lamang, isang tinig lamang ang iyong maririnig. Dahil nga sila ay nagkakaisa na bigkasin ang mga tula sa anyong
isahang pagbigkas. Pero sabayan. So, tinatawag pa rin yun na sabayang pagbigkas. Meron itong 4 na anyo. Ano ba ang 4 na anyo ng sabayang pagbigkas? Ito yung pagbabasa na may madamdaming pagpapakahulugan, sabayang pagbigkas na walang kilos, sabayang pagbigkas na may maliit na angkop na kilos, o madulang sabayang pagbigkas o tula-dula. Yung may sabayang pagbigkas, makita mayroon pang skit, may sound, may music, mayroong kaunting drama, may mga props na ginagamit, talaga akala mo talaga mayroong drama. Kabilang yon sa tinatawag nating madulang sabayang pagbigkas. Yun namang walang kilos ay nakatayo lamang, pero binibigka, nagre-recite siya ng poem. Iba naman ay nagsabay-sabay pero binabasa ang kopya. Pero may madamdam pa rin siyang pakahulugan. Ang mga sabayang pagbigkas na matutuhan ninyo minsan sa telebisyon o minsan particular, almost popular, ika nga, sa tinatawag nating YouTube. Ayon kay Abad, noong 1993, ang sabayang pagbigkas ay pagsasanib-sanib ng mga iba't ibang uri ng tinig ayon sa wasto nilang tunog, himig, puwersa at lakas na siyang nagbibigay kaligtan. Ito rin ay binigyan pakahulugan ni Ginoong Abad noong 1996. Ay yung una si Andrade, yung 1993. Noong 1996 ay si Abad. Ang sabayang pagbigkas ay isang kawili-wiling pamaraan ng pagpapahalaga sa panitikan sa pamamagitan ng pagsasanib-sanib ng mga tunog o tinig ng koro ayon sa wasto nilang tunog, puwersa at lakas. So, nagkakapareho sila ng pakahulugan sa tungkol sa sabayang pagbigkas. Mamaya, magpipakita tayo ng mga link para mapanood nyo ang ilang halimbawa ng sabayang pagbigkas. Ano bang makasanayan na malilinang sa pagsali sa sabayang pagbigkas? Kasi kayo ay lalahok sa sabayang pagbigkas. Ito ay mabisang pamaraan ng pagkatuto ng wika. Kasi mabisa itong paraan sa paglinang ng isang paghikayat sa pagkakaroon ng kabatiran at lugod sa pagpapaunlad ng ating panitikan. Mayaman tayo sa ating panitikan eh. Ito ay isang pangunahing pagsasanay sa pagtatalumpati, pagbigkas ng isahan, pagpapahulugan at pag-arte sa tanghalan. Hindi lamang tayo sa pagbigkas, kundi mayroong kasanayan sa pag-arte. Ating kung ano dapat nating ikilos sa salitang ating bibitawan. Naglalaan ito ng malawak na kakayahan sa pagkalugod sa sining. The more na nakakahilig tayo, na nawiwili tayo, ay marami tayong nagagawang ganito. Nakatutulong ito sa ikapagtatamo ng pangunawa sa lipunan, bunga ng isang gawaing pangkatan, pakikiisa at pakikibagay. At isa itong paniwalang kasanayan sa mahusay at mabisang pakikipagtalastasan. Okay? Tuloy tayo sa next slide. Mapansin ninyo, pakitingnan natin yung ating batang aklat sa may pahina 207 ang tungkol sa paano ba natin bibigkasin ang mga salita o mga pahayag na maaari din natin gamitin sa ating sabayang pagbigkas na gagawin. Narito ang halimbawa. Mapansin ninyo na mayroong mga linya at mayroong kaukulang bilang sa bawat hagdan o tila hagdanan. Ito ay tatawag nating mababang tinig o boses o pagbigkas. Kalawa, yung katamtaman. At ikatlo, yung mataas. Meron namang mga pahayag na nauna yung katamtaman, mataas, mababa. O meron namang mataas ang boses, katamtaman, mababa. Meron tayong halimbawa dito na ating ipakikita. Okay?
Isagot natin sa letter B, nag-aalab. Example yun na clue na yan. Sa number 1, o sa una, makikita natin yung mga salita o mga pahayag na sinisinta, sinasamba, hinahagkan. Mula dito sa ating pinakitang diagram, ano kaya ang pwede nating ilagay na bilang dito? Paano natin masasabi na ito ay mataas, mababa, katamtaman o katamtaman, mataas, mababa, o mababa, katamtaman, mataas? Ang halimbawa natin na inyong matutunghayan ay yung sinisinta ay nasa ikalawang hagdan o hagdan na katamtaman. Ikatlo yung mataas, yung pinakamababa yung hinahangaan. Sinisinta, sinasamba, hinahangaan. Makikita ninyo sa mga salitang ito ay ano ba yung pinaka-popular na gamitin na salita, di ba? Ito, crush, hinahangaan ko siya, galing niya. Pero dito sa pangalawa, parang nagkakaroon ng iba, sinisinta, nagkakaroon na ng kalapitang loob. Ito yung sinasamba, mas exaggerated word na kasi itong paggamit ng sinasamba. Dinadakila kita, tinatas kita, iba na yon eh. So number 2, kasiyahan, kagalakan, kaluwalhatian. Ano kaya ang makikita natin yan? Pasinin natin. In any order. Ayan. Kasiyahan, kagalakan, kaluwalhatian. Nakikita nyo, nagbabago-bago yung pagbigkas. Mayroong mga bagay na kailangan bigkasin lamang ng bababa o katamtaman o nakikusap lamang o yung pasigaw o yung pabulong o normal na pagkikipag-usap. At yan ang gagawin ninyo sa susunod na mga bilang na 2 hanggang 5 at saka yung sa ikalawa, yung letter B, na bilugan ng salitang hindi kabilang sa pangkat ng mga salita gaya ng pinakita ko kanina. Maaga ko siyang na-flash. Okay? Sa palawakan, 207. Kung nabasa ninyo yung mismong paksa natin, ang hele ng ina sa kanyang panganay na anak. Tingnan natin, basahin natin synopsis o pinakabuod ng tula. Ayon sa ina, nais niyang makitang anak sa kanyang paglaki na maging isang mandirigma upang matuwa ang ama nito. Ang anak niya raw ay magiging isang mahusay na pinuno sa hinaharap. Ngunit ano pa raw ang mararating nito ay hindi pa rin niya malilimot ang mga panahong musmus pa ito. Inisip ng ina ang magiging buhay ng kanyang anak sa hinaharap. Kung ano ang magiging pagtanggap ng mundo sa mga katangian nito na hindi pa niya batid sa kasalukuyan. Ayaw niya raw na mayroong masamang masasabi sa anak. Kaligayahan ng isang ina na magsilang ng anak. Ngunit, inilahad sa tula na yumao na pala ang asawa ng ina na tumutula sa kanyang panganay. Sabi ng itong ina sa kanyang anak, katulad ng pagmamahal na ibinigay ng kanyang asawa noong nabubuhay pa, ganitong pagmamahal din ang ibibigay niya sa kanyang anak. Sinabi rin ito na hindi nila malilimot ang ama at habang buhay na gugunatayin ito kahit nahihimlay na. Kung mapapansin ninyo ang tula na ito, kung babalikan natin, ay nagpahayag ng ano yung naging damdamin, saloobin, at ano bang hinahanap o hinahangad na gustong mangyari sa kanyang anak. Sagutin natin ang mga susunod na mga tanong. Sino ang persona ng tula o sa tula? Nakita niyo ang sagot. Ito ay ang ina ng sanggol. Ano ang kanyang pangarap para sa kanyang anak? Gaya ng nabanggit sa ating synopsis kanina, binanggit niya ng kanyang pangarap sa kanyang anak na maging isang sundalo o mandirigma. Marahil ganito rin ang kanyang ama. Anong kaugalian at kultura ang mga taga-Uganda na lumutang sa tula? Ibigay ang iyong pananaw ukol dito. Magbibigay ko yung mga sagot. Maaaring mag-isip kayo ng mga sarili niyong sagot. Ano?
At yan ay isusulat ninyo sa ating Batayang Aklat.